Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa part 7 ng ating tutorial. So, sa lesson na ito, okay, tapos na tayo sa ating department. Dadako naman tayo sa course. So, sa course, mayroon tayong the same halos parehas lang na field sa ating department. Ang pinagkaiba lang ay meron siyang sa ating course ay kasama din yung department. So, department name kasi may relationship silang dalawa. So, mag-a-add tayo ng course at magse-select tayo kung anong department yung i-add natin course. So ngayon, dito sa drop-down list ng ating department, kung ano yung mga existing na department name o department ay i-load natin dito sa i-fetch natin dito sa drop-down list ng department. Nang sa ganon, pag mag-add tayo ng course name, halimbawa civil engineering, isi-select din natin kung anong department name. Okay, so umpisahan na natin. So, una, punta muna tayo sa ating course. Okay, hanapin natin yung event. Load event o yung page load ng ating form. So, okay, kasi nasa event tayo ng ating data grid view. Kung mapapansin nyo, hindi natin maklik si form kasi yung nakiklik natin dito yung controls na nasa loob ni form or ng ating user control. So, para ma-click natin si form, i-click natin tong drop-down list dito. Then, ano ba ang pangalan ni form? Ito. User control MIC control CTRL course. Yan. Then, hanapin natin yung page load niya. Yan, ito. Load. Kasi, ang gagawin natin, pag-load ng page na to, i-fetch na agad yung laman ng department para ilagay dito sa ating department drop-down list. Okay? So, sa load, una, kagaya ng ginagawa natin sa department, buksan na lang natin yung code nito kasi maraming copy-paste na mangyayari dito para maging mas mabilis lang yung lesson natin. So, una, gagawa ulit tayo ng load departments. Pero sa load departments, unahin muna natin sorry, sa labas to. Pero hindi na siyempre load departments. Instead na department, siyempre yung course na. Okay, so tanggalin muna natin to. Yung unang gagawin natin, so siyempre instantiate ulit natin yung ating database. Then, kasi nga ilo-load natin sa department drop-down list na to yung mga laman ng department name na lang. So, tawagin ulit natin. Gamit tayo ng dito, maglo-loop tayo, gagamit tayo ng for each loop ng C#. For each. May shortcut sa paggawa ng for each. Kasi, ayan, pag na-highlight, double tab lang para gumawa siya ng kanyang okay. So, for each var item in collection. So, yung collection natin manggagaling sa department. So, ulit natin yung db.departments. Table departments. So,
Anong pangalan ng department natin dito? So, CB department. So, ilalagay natin dyan sa loob yung item. CB department dot items dot add. I-add natin yung item. Itong item object nito, ito yan. Item dot department name. So, ganun na tabali. So, ito ngayon, then kunin natin tong method na to, ilagay natin dito sa ating load. Tingnan natin kung makukuha natin. So, ayan. Kung ano yung nakalagay dito, CAS, Engineering, CIT, Education, yun din ang ilalagay natin. Siguro i-order by na lang natin. Pwede natin gawing order by name siguro. So, dito, table departments, dot order by, ito, ano lang to, parang object lang yan. X dot department name. Okay. Oops, wala na pala colon dyan, semicolon na yun. Pero nagkulang tayo ng closing parenthesis. Yan. So, try natin kung mag-order by name. Okay, CAS, CIT, Education, Engineering. So, try lang natin. Try lang natin sa department. Mag-add tayo ng gani lang na department name. Add natin. Kung na-add na siya dito. Okay, ayan na. So, delete lang ulit natin. Okay. Now, pwede na tayo mag-select. So, pwede na tayo mag-select na sabihin natin GECIT, then click natin sa CAS, then add natin, then ma-add na dito dapat. Okay, so sa ngayon, banatin natin yung button add. Double click natin to para ma-trigger tayo sa button click niya. So, paano ba tayo nag-add dito? Sa ating department, tunin na lang natin yung itong part na to. Button add the text. Pero, syempre, babaguhin natin. Babaguhin natin kasi okay, may validator. Wala munang validator. Validation, wala muna. So, dito muna tayo. Instead na table department, gawin natin table force. New table force. Then, gawin na lang natin kasi nagka-copy paste tayo palagi. Gawin na lang natin obj to as parang object para ano na tayo, fix na tayo sa object name na. Then dito, instead na department name, of course, yung course name. Then, text.course name. That text. Tapos, add natin. Pero, okay. Tapusin muna natin. Table courses.add yung obj kasi ito yung object name natin. Then, save changes. New department or sabihin na lang natin new course. Has been added to list. Access. Tapos, text. Course name, that text appear. Then, i-load ulit natin yung load course. Okay. So, mayroon na tayong pag-add. Pero, kulang pa tayo ng field kasi andito si department. Ang problema, paano natin kukunin yung ID? Hindi naman problema. I mean, yung goal natin, paano natin kukunin yung ID?
ni, kasi nga magsiselect tayo dito. O nga, magsiselect tayo dito, tapos pipili tayo ng department. Pero hindi naman department name ang i-add natin eh. Kasi sa relationship, yung naka-foreign key, yung ID. Yung ID ni education. So, yun ang kukunin natin. Ang gawin natin, sa tuwing magsiselect tayo dito, halimbawa, nag-select tayo ng CAS, yan, nakapag-select tayo ng department. Habang nagsiselect tayo, kinukuha na natin yung ID nitong CAS. Para yun ang ipapasa natin dito sa OBJ itong department ID, di ba? Kasi ID ng department ang dapat ilagay natin dyan eh. Kasi nga foreign key ng department. So, okay. So, paano natin makukuha yan? Pag dinouble click natin to, mapupunta din tayo sa kanyang selected index change. Kung dito sa button, yung default niya pag nagdo-double click tayo, napupunta tayo sa button click. Dito naman sa department, pag dinouble click natin to mapupunta tayo sa department sa combo box ng selected index change. Tama, yan, ito mapupunta tayo dito. Pwedeng hanapin natin dito sa default. Pero syempre, pinakamabilis, double click na lang natin ito. So, okay. Comment muna natin to para hindi mag-error. Ano ba yung target natin dito? Yung target natin, sa tuwing magsiselect tayo ng department dito, yun na nga, makukuha natin yung ID. So, gawa tayo ng query. Una, gawin na lang natin public ulit si in department ID. Depth ID. Ibig sabihin sa department yan. Then, lagay natin dito. Bakit natin nilagay dito? Bakit ginawa natin para global or public? Kasi, para ma-access natin dito. Okay, so, depth ID. Kunin natin sa depth ID equals, so, gawa muna tayo ng instance. Huwag natin kalimutan gagamit ito palagi. Okay. Oops, sorry. Nag-build. Copy paste. Then, db.table course. Dot where x dot department name. Paano ba natin makuha si department name? So, hindi tayo sa course. Dito tayo sa table department. Kasi nga, yung ID yung kukunin natin. ID ni department. So, ulitin natin. db.table departments dot where x dot ito parang object name nito ni table department. Kaya nga nakukuha natin yung field. So, bahala kayo kung anong gamitin yung object name. Pwedeng depth, ganyan. Gamit lang the expression. Ibig sabihin, magdidig tayo sa field. Department, yan. Pwedeng ganyan. Ako, nakasanayan ko na single character lang nilalagay. X dot department name equals cb department dot text. So, sa query na ito, nagki-query tayo sa table department. Hinahanap natin yung department name na kasing pangalan ng yung pangalan ng department name ay yung
kung ano yung nakalagay dito, ano nakikita dito. So, ito si CB department, yung text na nakikita natin dito. So, yun ang kino-compare natin. CB department.text. Then ano, pag nakita natin, ano ba, anong sunod na gagawin? So, na gagawin is select, kunin natin yung ulit, select the ID. So, parang ipapasa natin dito. Hindi, ipapasa talaga natin dito yung ID ni kung ano yung ano nasa select natin department. Now, kulang pa. So, select ID that first or default. Ay, hindi first or default. That single. Pwedeng single or singular default. Singular default na lang gamitin natin. So, ayan, wala nang error. So, hindi ko na ganong explain. Makikita nyo yung mga ganitong query sa link view na nasa module natin sa LP2. Okay, so, pero eventually, ang ginagawa nito, pumunta ako sa department, kumuha ako sa department na may kapangalan ng text na nakalagay dito. Pag nakuha ko, kukunin ko yung ID niya. Then, pag nakuha ko yung ID niya, ipapasa ko dito sa variable na dipt_id. Now, pag napasa ko dito, pwede ko rin siyang ipasa dito. dipt_id equals dipt_id. Ayan. So, sa foreign key, kung pupunta tayo dito sa ano natin, teka ha, buksan natin yung database natin. Okay, kasi nga dito sa ano natin, student information, sa table na course, yan. Kung titignan natin, select edit up 200. So, wala pa namang laman. Yung field niya is course name at saka department ID. So, yung isa integer. Diba? So, integer siya. Kaya hindi tayo pwede maglagay ng text dito. Kasi nga integer eh. So, yan. Gagawin natin is save. Then, after mag-clear ng course name, i-clear natin, kagaya ng ginagawa natin sa department, pati naman si CB department, tatanggalin natin yung selected item niya. Gawin natin selected item equals to null. Okay? So, try natin. Navigate. So, DSIP, then select a class, then add natin. New course has been added to this, success tayo, pero hindi pa nag-load. Hindi nag-load, baka hindi natin lalagyan tingnan natin. Tama ba yung query natin? Okay, hindi nag-load kasi wala pa naman tayo, hindi pa tayo naglagay ng query para sa pag-fetch ng data. Anong query yung hinahanap natin? Itong query nito. Kagaya ng query nito. Yan. Ito. Copy-paste tayo ulit. Siyempre, ibahin lang natin yung instead na GV department, GV course na. Auto-generate columns. May isa pa. GV course at source, pero instead na department, courses na. Okay, sabi ko nga, maraming copy-paste na yung mangyayari dito kasi the same process na naman para mas papadali lang yung ginagawa natin. So, try natin. Course. So, wala pa rin. Hindi pa rin natin nakuha. Okay.
tingnan natin muna dito sa ating field kung may pinapasa ba ako. Data property. So, wala akong pinasa. So, gagawin ko yan ng ID. Ito naman, kung ano yung pangalan ng ng field sa ating sa ating database. Yun naman si first name. Pero si department, kasi galing to sa ibang table yung name niya. Pero, so hindi natin siya nakukuha. So, try muna natin. Hindi mo natin lalagyan yan. So, navigate course. So, nakuha natin yung na-add natin yung BSIP. Pero hindi natin nakikita si department. Pwede natin makita si department. Pwedeng makita si department. Lalagyan natin ng parang key muna yung department ID. So, department ID. Tama pa pa. So, okay. Department ID. So, ano ba yung ID ng sige natin. Si course name, si department ID niya is 1. Kasi, okay, si CAS ay may department ID na 1. So, ganun din na makikita dito. Department 1. Kung si 1, nakapangalan kay, ID ni CAS. Okay, so, try muna tayo ulit ng iba. Sabihin naman natin na civil engineering. Oops, tingnan muna natin. Sa engineering, ano ba yung ID ni engineering is 2. Okay. Civil engineering. Mali, sorry. Dito pala tayo mag-add. Course. Civil engineering, then select tayo ng engineering. Then add natin new course, tapos 2. Okay, try tayo isa pa. Sa education naman, try natin. Ano ba yung mga courses sa education? Secondary, sana? Secondary education. Tama din ba yan? Try natin condition. Education, add. So, 21. Yan. Nakukuha natin yung ID. Okay. So, the same process lang. Ngayon, nakuha na natin yung nafi-fetch natin sa load page, sa page load ng form natin, yung laman ng department na ipapasa natin sa drop-down list o combo box na ito. So, gagawin na lang natin yung update. Pero, gagawin natin yun sa susunod nating video. Pero, the same process lang yan. Pero may mga gagawin tayong tweak maya-maya. Kasi nga, hindi naman maganda kung ID yung pinapakita natin dito. So, gagawa tayo ng paraan na yung department name yung malalagay dito instead na yung ID ni department. At, okay, darating tayo dyan. Pero, sa susunod na video yung gagawin muna natin yung update. Okay, so hanggang dito na muna. At pagpapatuloy na lang ulit natin ito sa susunod na video. And please like the video and subscribe na rin sa aking channel. Bye-bye!